Gusto ko nang pumayat, may pag-asa pa siguro. Don't lose hope mga BFF. Very interesting ang ating topic kasi maraming makaka-relate dito. So we will continue our topic about hormonal imbalance at ating tatalakayin ng leptin or the starvation hormone. Leptin is also a fullness hormone. However, ito ay hindi pinoproduce sa ating stomach or small intestine. Matapos nating kumain, largest amount ng leptin ay pinoproduce sa ating adipose tissue o mga taba na nakabalot sa ating buong katawan sa ilalim ng ating balat kung saan pinoproduce ang different kinds of signaling protein na adipokines at isa na rito ay ang leptin. If ghrelin sends signal to our brain na tayo ay gutom, ang leptin naman na nagsesend ng signal sa ating brain na tayo ay busog na, sapat na ang ating enerhiya sa ating mga kinain o kung kailangan pa natin dagdagan ang ating energy or caloric intake. Ang calorie na ating kinakain ay nagiging reserve energy o triglycerides na pwede natin gamitin agad sa ating mga high, medium, and low activities. Pwede rin nating iimba sa ating mga taba for later use like when we are sleeping. Yippee! Mas marami akong kakainin dahil mas marami akong magiging reserve energy. Mali po. Ang labis na pagkain ng marami ay nauuwi sa obesity at kalaunan ito ay nagdudulot ng sari-saring sakit. Next week, we're gonna continue discussing about leptin and hormonal imbalance. Maraming salamat po sa panonood, pag-like at patuloy lamang po natin i-share para po tayong lahat ay maging healthy.